A blessed Sunday to all. Welcome to our series, Understanding the Old Testament. We are still on era number 2, the fall, ang pagkahulog. Today we shall look at the 8th event, Cain and Abel. Sa Tagalog ay Cain at si Abel. The key idea is that Cain and Abel, the first two sons to be born to Adam and Eve, responded to God in very different ways. Abel in faith and Cain in defiance or rebellion. Our key passage ay makikita sa Genesis chapter 4, 1 to 8. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock, and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. The Lord said to Cain, Why are you angry, and why has your face fallen? If you do well, will not be accepted, and if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. Cain spoke to Abel his brother, and when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. So from the passage and in our study, we'll be looking again at 3 observations. So letter A, the way of Cain versus the way of Abel in outward worship, or in terms of their offering that they gave to the Lord. So when Adam and Eve had their first child, it becomes evident na hindi lamang si Adan ang naniniwala o nananampalataya sa pangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15. At I hope familiar na kayo rito, no? But also Eve. Kasama si Eve din na nananampalataya. So how do we know? Paano natin malalaman yun, no? Ang pangalan na ibinigay niya sa kanyang anak o sa panganay nila ay Cain. Sa Tagalog ay Cain. Now the Hebrew form of his name is Cain. No? Gayen. Which means to get or to acquire. So maliwanag doon sa verse, sabi doon, her reasoning was that she had acquired a man from the Lord, na nagpapakita ng pagtitiwala niya sa promise o sa pangako ng Diyos, no, para sa dudurog sa ulo ni Satanas, no, kagaya ng sabi sa Genesis chapter 4 verse 1. Sabi niya, no, I have gotten a man with the help of the Lord. No? So kasama dito sa sinabing ito ni Eve ay yung pag-iisip o pag-asa na si Cain or si Cain ang ipinangakong binhi o anak na tatalo kay Satanas. Yun ang kasama doon sa kanyang statement na yun, no? Na binigyan siya ng anak na lalaki ng Diyos. Ayun ang kanyang pag-iisip. Tama naman ang kanyang pag-asa, no? Na mayroong ipinangako ang Diyos na tatalo o gagapi kay Satanas. Ang pagkakamali lang ay hindi ito yung tamang anak, no? Or the identification was wrong. Because later on, as we go along with our study, makikita natin that Cain would prove to be antagonistic toward the Lord. Ang pangalawang anak ni Eva or ni Eve
was Abel, who became a shepherd, no? Tagapag-alaga ng mga tupa, whereas Cain became a farmer working the soil. So, magkaiba ang kanilang craft, no? Isang tagapag-alaga ng hayop at isang tagapag-alaga ng lupa o nagtatanim, no? As time proceeded, bawat isa ay nagdala ng handog sa Panginoon. No, makikita natin yan sa verses 3 and 4. Now, ang Hebrew word for offering is the word minka. No? At ito'y ginagamit commonly bilang gift or tribute given by a person of lower rank to someone of higher rank. So, yun ang ibig sabihin ng salitang offering dito, no? O, the Hebrew word is minka. So, bawat isa ay nagdala ng handog o offering or minka, no? Para sa Diyos bilang pagkilala na kung anong mayroon sila ay galing sa Panginoon o ang Panginoon ang sovereign God. Marahil pareho itong dahilan na ito, no? Kaya sila ay nagdala ng handog. May mapapansin tayong pagkakaiba sa kaloob ng magkapatid. Obvious naman, no? Actually, maayos naman ang handog ni Cain. No? Galing sa kanyang lupa ang inihandog niya, no? Subalit, mas maganda o mahusay ang handog ni Abel. Abel brought not just an animal, hindi lang yung hayop na inaalagaan niya ang kanyang dinala. Ang sabi rito ay firstborn animal from his flock. At kasama doon sa description ay he offered their fat portions. So anong kahalagahan no? Both aspects of his offering were considered the best that a shepherd had to offer. So yung firstborn plus yung fat portions ay nagpapakita na talagang inihandog ni Abel yung pinakamahusay na handog na maaari niyang ibigay. Para naman sa isang farmer na kagaya ni Cain, no, ang best offering niya should be first fruits or first produce para siya maging best offering. So makikita natin dito sa talata na walang ganong description ang offering na ibinigay ni Cain. So, hindi niya ibinigay yung best na pwede niyang ibigay sa Panginoon. May mga nag-interpret o nagbigay kahulugan na kaya daw tinanggap yung offering ni Abel dahil siya ay animal offering at yung isa naman prutas o bunga ng lupa, na naniniwala sila na ang animal offering ay may kasamang pag-aalin ng dugo, no? Na kinakailangan, no, para takluban atone ng ating kasalanan, para tayo patawarin sa kasalanan, no? According doon sa natutunan rin natin, no, sa ibang mga aklat sa Old Testament, no? Kaya parang lumalabas, hindi masunod rin itong si Cain, hindi kagaya ni Abel o ni Abel na hinandog niya ay hayop na may kasamang dugo para yung kasalanan ay sabihin natin mabigyan ng solusyon, no? At kung hindi man wala mang alagang hayop si Cain, no, ay pwede naman siyang nakipagpalitan, no? Yung tinatawag nating barter system, para siya ay magkaroon ng hayop na pwede niya namang ihandog sa Panginoon. So, tama ba itong ganitong interpretation, no? Na dahil hayop na may kasamang dugo, na kailangan ng dugo para sa paghugas ng kasalanan, kaya tinanggap ng Panginoon, no? Yung word na offering, na minka, kadalasan, ito'y ginagamit sa grain offering, no? Sa Leviticus chapter 2, mababasa natin yan. At ito, siyempre, katanggap-tanggap sa Diyos. At hindi ginagamit itong term na to para sa substitutionary offering or simply a sin offering, no? Yung offering para sa kasalanan.
So, ibig sabihin, hindi naghandog si Abel o si Abel as a sin offering, no? Na hindi involved dito ang dugo. No? Hindi issue ang dugo. At kahit sa offering na ibinigay ni Abel ay wala naman talagang binanggit na dugo. Bagamat assume doon sa fat portions na pinatay niyang hayop, no? So, yun lang ang binanggit doon, no? Fat portions but not mention of anything about blood. So, yung offering dito na ginawa ay walang kaugnayan sa pag-aalay ng hayop dahil sa dugo o kulang dahil sa ang inahandog ay bunga ng lupa, kundi dun sa uri ng paghandog. No? So, hindi yung inihandog ng issue dito, kundi yung uri ng paghandog na ginawa. Kagaya ng ating nabanggit, Abel offered the best. Binigay niya yung pinaka-mahusay na handog o alay sa Diyos, samantalang si Cain o si Cain ay hindi. No? So, yun yung issue dito. No? So, mapapansin din natin sa verse 4. No? Sabi dyan, no? And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering, he had no regard. Very significant, no? Makikita natin dito that God accepted or rejected the person before saying whether or not he accepted the offering. Sabi doon, no? Had regard for Abel and his offering. So, parang magkahiwalay, tinukoy, no? Si Abel at sa kanyang offering, si Cain at saka ang kanyang offering. No? Anong implikasyon nito? Anong kahulugan nito, no? Sa tingin ko, ipinapakita dito ng Diyos na mas mahalaga yung puso ng naghahandog, no? Kaysa doon sa inihahandog niya. Yun ang ibig sabihin, no? So, mas binigyang halaga ng Diyos una yung naghahandog. Yung kanyang puso, at sa kanya tinanggap yung inihandog. No? Yun ang makikita natin dito. Siguro isang magandang challenge sa atin, application, no? Sa ating pagsamba sa Panginoon, maging ito man ay personal o corporate worship, lalo na sa corporate worship, masyadong nabibigyan diin ang anyo, yung tinatawag nating form of worship, rather than the substance or the heart of worship. Talagang nagtatalo-talo ang maraming mga Christian churches pagdating sa anyo or style of worship. May Silent Night, may Joy to the World, no? May Hark the Herald, yung nasa gitna, no? Pero naniniwala ako na ayon sa prinsipyo na makikita natin dito, mas dapat sa pagsamba ay pahalagahan natin yung kalagayan ng ating puso. Yung puso ng mananamba bago yung anyo ng pagsamba na hindi natin dapat pagtalunan, no? Sabi nga sa Matthew 15:8, at ito ay may reference sa Old Testament, sa Isaiah 29 verse 13, no? Sabi niya rito, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me." No? Tinutukoy dito, siyempre, sa New Testament ay yung mga religious leaders na may mga anyo ng pagsamba, pagpaparangal sa Diyos, pag-awit, pagpuri, no, ng kanilang mga labi. Pero ano sabi ng Diyos? Subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So maganda mga kapatid, suriin natin ang ating puso sa panahon na tayo sumasamba. Naniniwala ko na mahalaga rin naman ayusin yung anyo ng pagsamba, no? Dahil hindi naman din tama na basta na lang sasamba, no? Pero kailangan tingnan muna natin, no, ang ating puso. Sabi nga ng Biblia ay ang sasamba sa kanya ay sasamba sa espiritu at katotohanan. No? So, something to do with the condition of our heart as we worship the Lord. Ang inihahandog, no, the offerings were indicators of the type of heart each man has.
Bagamat tumitingin sa puso, nire-reveal yun ng kanyang iniaalay. No? So, kung talagang ang ramdam natin sa puso ang pagsamba, yung ating pag-awit, yung ating pakikinig ng salita ng Diyos, no? Yung pagdadala natin ng mga bagay na dapat dalhin sa panahon ng pagsamba, maging ang ating pagbibigay, no? At yung pakikitungo natin sa isa't isa, as we fellowship together and worship the Lord together, no? Yun ay makikita natin yun as indicators ng ating kalalagayan ng puso. No? Kaya kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos at ang isip natin ay ligaw, minsan nga nakakalungkot, ano? Dahil nga nakakapagdala tayo ng cellphone during worship, no? May iba na ginagamit yung kanilang cellphone sa ibang dahilan, no? So, talaga naman, accepted na yun, no? Ginagamit ng iba yung cellphone para hanapan yung verse. O minsan, siguro, may mga tinitingnan doon, kine-check doon sa message, so forth and so on, no? Hindi naman natin pwedeng husgahan, pero nandun din yung tukso na baka hindi na tayo nakikinig sa salita ng Panginoon. So, maraming issues during our corporate worship na makikita natin kung ano yung ginagawa natin, paano natin ginagawa yun, na reflection kung ano ang kalagayan ng ating puso sa Panginoon. No? Kaya mahalaga, sa pagsamba natin sa Panginoon, ang una nating dadalhin ang ating mga puso na handa, excited, na talagang magbigay puri sa Panginoon. No? So, letter B, pangalawa, na makikita natin dito ang observation, no? The way of Cain versus the way of Abel in terms naman ng heart attitudes, no? Heart attitudes. Sabi nga natin, yung offering na binigay ay reflection ng laman ng puso. Okay, so ang tanong natin dito, bakit ba pinahalagahan o tinanggap yung offering ni Abel, si Abel at yung kanyang offering, at bakit naman hindi tinanggap si Cain at ang kanyang offering? No? Ano ba dahilan? So, Abel offered his firstborn animals. Sa context, makikita natin, hindi lang isang hayop, isang firstborn, kundi maraming firstborn animals ang kanyang ibinigay. At mukhang ito ay talagang natural. Natural para kay Abel na gawin yon, no? Para ipakita yung kanyang pasasalamat sa Diyos, no? Sa biyaya o pagpapala na ibinibigay sa kanya. Kasi kung binigay niya yung mga firstborn animals, so ibig sabihin wala pa o hindi pa nanganganak marahil yung mga hayop na iba, no? Kasi inihandog niya yung firstborn. So marahil sabihin natin, nakita niya ay buntis na yung iba na hayop, no? Pero kahit na hindi pa rin niya sigurado na manganganak yun o mabubuhay yun. So ano sinasabi ko, no? So itong ginawa niyang ito na pag-offer ng mga firstborn animals ay nagpapakita ng kanyang hindi lamang pasasalamat o pagtanaw utang na loob sa pagpapala ng Diyos sa kanya, kundi ito'y pagpapakita rin ng kanyang pananampalataya. No? Na bagamat hindi tiyak kung manganganak ba o mabubuhay ba ang anak ng mga hayop na inihandog niya yung mga nauna na sigurado na, no? Sigurado na panganak na eh. Kahit walang katiyakan binigay niya kasi nananampalataya siya na manganganak at pagpapalain ang kanyang mga alagang hayop, no? So, yun ay pagpapakita ng pananampalataya. Minsan, pagdating sa, kunyari, halimbawa, pagbibigay sa Panginoon, minsan, hindi natin maibigay yung unang bahagi ng pagpapala ng Diyos sa atin, dahil iniisip natin, baka kapusin tayo, baka maubos, no? Kulangin tayo, no? Hindi ko sinasabi na ganun lagi ang dahilan, pero kung ganun ang dahilan, ito'y nagpapakita ng kakulangan ng ating pananampalataya sa Diyos. Pero doon sa atin ng mga tapat talaga, na ibigay ang para sa Panginoon, ayon sa pinasya ng iyong puso na may kasiyahan, ay
ito'y nagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. So, kaya nga sa pagbibigay, hindi lang ang issue the amount that we give, but the attitude in our giving to the Lord. No? So, makikita natin yon, yung kanyang pagtitiwala, yung kanyang pagtanaw utang loob, papasalamat, kalakip ng pananampalataya ng Diyos ang magkakaloob sa kanyang mga pangangailangan. Yun yung puso na mayroon si Abel, no? Si Cain, na isang farmer, kagaya ng kanyang tatay, no? Siyempre, alam natin, no, may curse sa ground. At siyempre, talagang nahirapan siya, no? Nahirapan siya para mag-produce ng mga bunga ng kanyang lupa. At hindi natin talaga naman masasabi dahil wala naman dito, no? Pero hindi niya ibinigay yung first fruits or the best of his crops, no? Na hindi natin matukoy, no, kung ano talaga, pero later on as we go along with our study, makikita natin yung puso ni Cain ang naging problema, no? Sabi sa Hebrews 11 verse 4, at ito ay siyempre patutuo na ito, no, sa bagong tipan na hindi natin nakita marahil dun sa dito sa account na binabasa natin, pero ang New Testament ang nagpaliwanag. Sabi sa Hebrews 11:4, by faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, though which he was commended as through which he was commended as righteous, God commending him by accepting the gift or his gifts, and through his faith, though he died, he still speaks. So maliwanag, no? Ang dahilan kung bakit pinahalagahan, tinanggap ng Diyos si Abel at ang kanyang handog, dahil ito ay may kalakip na pananampalataya. So hindi ba nabanggit dito? Siyempre, in contrast, ito yung kabaliktaran naman ng pusong mayroon, si Cain. No? So naghandog siya ng walang buong pananampalataya sa Panginoon. Ika nga masabi, nakapagbigay siya, no? Pero mas iniisip niya yung magiging kapakanan niya kung hindi niya ibibigay yung mga first fruits ng kanyang ani, no? So makikita natin dito, the attitudes of the brothers were the primary issue dito, no? According to the biblical text. Nagkaloob si Abel o si Abel ng may pananampalataya, subalit si Cain ay wala. Ano nga, gano'n ba kahalaga ang pananampalataya pagdating sa pagbibigay kaluguran sa Diyos o kasiyahan sa Diyos, no? Kasunod lang ng 11 verse 4 sa Hebrews, no? Yung 11 verse 6, no? Sabi sa Hebrews 11 verse 6, and without faith it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Hindi natin mabibigyan kaluguran ang Diyos kung wala ang pananampalataya. No? So tandaan natin yung napakagandang principle na yun. No? Without faith, it is impossible to please God. At yun ang naging sanhi o pagkakaiba ng puso ni Abel at ang puso ni Cain. No? At pangatlo, tingnan natin dito na observation, the way of Cain versus the way of Abel in terms of their moral behavior. No? So yung offering na binigay nila is an indicator ng kanilang puso, at makikita rin natin na yung puso nila ay nakita sa kanilang ginawa or moral behavior. No? Ano yung naging action nila. No? So Genesis chapter 4 verse 8 to 9. Cain spoke to Abel's brother, and when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? No, yan yung brother's keeper. Yung very common na expression. Am I my brother's keeper? Of course, ang sagot niya ni yes, ano?
Okay. Pero yun ang sagot niya sa Panginoon. So, anong behavior ang makikita natin na result ng kanilang puso? No? Siyempre, napatay na si Abel, pero dito makikita natin kay Cain, no? So, Cain's ultimate response to God's words and to Abel's acceptance was to kill his brother. So, nakita nyo yung makasalanan ng puso niya, lumabas, pinatay niya ang kanyang kapatid. No? Nung tanungin ng Diyos Cain about the whereabouts of his brother, na natandaan nyo, no? Si Adam tinanong din, no? Nung sila'y magtago, nasa na kayo? No? Ang tugon ni Cain ay nagsinungaling siya. No? Cain's first answer was to lie. Hindi niya alam. At kasunod doon, yung pag-deny ng kanyang responsibility. So, kasi siya panganay, so responsibility niya si Abel na mas nakababata ang kapatid. So, doon sa usapan ng Panginoon at saka ni Adam, no, ay the Lord had swept aside the first sinner's excuses in Genesis 3. No? Now, dito sa Genesis 4, he goes to the heart of crime and shows he knows full well what Cain had done. Although God asked, "What have you done?" Hindi na siya naghintay ng sagot. At binigay niya yung sagot, no? Your brother's blood. Siya na rin sumagot sa kanyang tanong, kagaya na lang ginawa niya kay Adam noon. Sabi niya, kinain niyo ba? No? Dito makikita natin na ipinapakita ng Diyos na wala tayong pwedeng itago sa Kanya. Dahil nung gawin ni Adam and Eve, yung kanilang kasalanan, kinain nila yung pinagbabawal ng prutas, wala, no? Pagkamat God is everywhere, no? So, kung baga sa wala siya doon. No? At ganoon din, nung patayin ni Cain si Abel, no? In one sense ay wala doon ang Diyos, no? Pero dito makikita natin na alam niya lahat ng nangyayari, no? Yun ang magandang paalala sa atin dito. Minsan kasi iniisip ng mga tao na wala naman nakatingin sa kanila. Yeah. Sabi nga nung iba, mali lang ang kasalanan pag nahuli, pag hindi, di ayos lang, di ba? Pero hindi, makikita natin dito. Nakikita ng Diyos ang lahat. Kaya maging paalala ito sa atin, no? Lagi nating tandaan na ano man ang ginagawa natin, kung hindi man tayo nakikita ng tao, ay nakikita tayo ng Diyos, no? Itong curse na ibinigay ng Diyos, no, ay pangatlo. Kay Cain ay pangatlo sa kanyang ibinigay na curse, no? Pagkatapos ng tayo magkasala, no? Ang unang dalawang curses ay hindi naman niya ibinigay sa tao, no? Kundi sa hayop at saka sa lupa. Pero dito makikita natin na ang curse ay binigay niya mismo sa tao. Kay Cain, no? Cain was cursed by God. Sabi ng Diyos ay he was cursed from the ground. You'll be cursed from the ground. Itong expression na ito, pwedeng ibig sabihin nito na ang curse mo is more than the ground, o ang ibig sabihin nito, ang curse mo ay maapektuhan ang ground. No? Na ibig lang sabihin ay talagang kung mahirap na talaga ang pagtatanim, no? Dahil curse ang ground, mas lalo pa itong magiging mahirap, no? Talagang maghihirap ka sa pagtatanim o sa pagkuha ng bunga mula sa lupa. Yun ang ibig sabihin nun, no? Kaya nga makikita natin si Cain ay naging fugitive and wanderer, no? Hindi lamang dahil sa takot siya na paghigantihan, no? Pero dahil mahirap ang magtanim, maghukay, maghintay ng bunga, ay naghanap na siya ng pagkain kaysa sa magsaka. Marahil isa yun sa dahilan kung bakit siya ay
naging wanderer. Dahil nga sa paghahanap niya rin ng ibang source ng pwede niyang kainin. So Cain and his younger brother Abel, pansinin natin, they have the same family and the same environment. Parehong kanilang magulang, pareho din ang kanilang kinalakihan, pero pinili nila yung magkaibang landas ng buhay. Si Abel ay isang grateful. He was grateful to God. He was committed to God with an attitude and actions of faith. Cain, on the other hand, was ungrateful, disrespectful of God, envious and violent to the point of murder. So, anong pwede nating makitang aral dito, no? Marahil hindi natin talaga matutukoy sa ngayon, no? Pero isang bagay ang sigurado na makikita natin dito, ang bunga ng kasalanan na nagsimula kay Adam and kay Eve. Kaya yung sinasabi knowing, napag-aralan natin, knowing good and evil. So ngayon, ang evil ay hindi lang nila nakita, hindi naranasan nila yung sorrow na malaman ang masama at mabuti. Dahil ito na nga po ang nangyari, no? Yung kanilang panganay na anak ay pinatay ng kanyang kapatid. So yung pag-asa ni Eve na si Cain ang tatalo kay Satanas ay isang malaking pagkakamali. No? Dahil itong si Cain na dinescribe ng Bible ay hindi follower of God, kundi siya ay magiging follower of Satan. Basahin natin yung 1 John chapter 3 verse 12. Sa description ni Cain dito, no? Sabi dito, we should not be like Cain, who was of the evil one, and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Ano pa description dito ni Cain? Of the evil one. So in conclusion, tingnan po natin yung summary, no, ng highlights o main points ng ating pag-aaral. So number 1, when Eve gave birth to Cain, her first child, she may have thought that he would be the promised Satan conqueror. So, dala ng kanyang pananampalataya sa Diyos, ay pinalagay niya na ito ang ipinangako ng Diyos sa kanya. Number 2, Cain turned out to be a selfish and jealous man who only brought token worship offerings to the Lord. Sabihin natin, basta na lang makapagbigay sa Panginoon. But Cain's brother, Abel, offered the very best, yung pinakamahusay na handog, ang ibinigay niya mula sa isang puso na may wagas at dalisay na pananampalataya. No? Out of a heart of sincere faith. Number 3, in what appeared to be a premeditated act, Cain killed Abel. So, pinagplanuhan ito, hindi ito talagang nagkataon lang, no? Talagang pinilala niya ito. And number 4, though nurtured in the same environment, Cain and Abel's choices represent two different ways of life. At dito makikita natin yung nagsimula doon sa Genesis, na nagkaroon na ng division ang lahi ng tao, no? Ang mga Diyos at ang mga tagasunod ni Satanas. So we praise the Lord. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naging kabahagi ng mabuting bini galing sa Panginoon. Dahil tayo nakakilala kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Patuloy nating abutin ang sa ngayon ay nasa kabilang panig sa pamamagitan ng pagbabahagi pa rin ng Ebanghelyo. No? So tayo manalangin. Diyos naming amang banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagpapakita mo po sa amin sa pamamagitan ni Cain at ni Abel, anong landas ang pwede namin piliin
Marahil kami po ng mga nakakilala sa inyo ay pipiliin namin siyempre yung daang matuwid. Pero minsan ay hindi pa rin namin ito napipili dahil nga kami nasa laman pa. So ngayong umaga para po sa amin nakakilala sa inyo, nawa po ay lagi namin piliin yung paraan ni Abel, no? Na ihandog namin yung best dahil kami nananampalataya sa inyo at naniniwala kami na kayo makapangyarihan, kayo mabuti at karapat-dapat lang alayan ng papuri at pagsamba. At yung mga nasa kabilang panig pa na hindi pa naunawaan, ang magandang buhay, ang kaligtasan ay pinagkakalob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Panginoon, gamitin mo po kami. Gamitin mo po ang samahang ito para abutin sila, Panginoon. Salamat po. Ibinabalik namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.